kita pa rin pala. Kaya tatanong ko ngayon, paano nangyari? Bakit kinakailangan po ninyong itaas ng 110? Saan po nyo kinuha? Lalo pa nga kung pag-uusapan natin, kanina may sinasabi si Nelson, 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes po. 50 to 60 days. 2 weeks pa lang ang nakaraan bakit biglang naging 110? Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen. Kung magkano tinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. Well, Kaya nga sinasabi natin hindi ka naman kumukuha sa lahat ng ipakita ninyo sa libro nyo na 100% ng inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf. Para lang ako maniwala na kailangan itaas mo ng 110. na tumatagos nga lahat doon, no? O, di ba? Oho. Anong ginagawa kaya nga may tangke ngayon sa Singapore Dalawang malalaking refinery sa mundo ang meron tangke, sapat yun. Billion liters ang nandyan sa Singapore. So, ipaliwanag ito ng tatlong malalaking oil companies. Kasi magmi-meeting kami bukas Tama pala yung, di ba, pinatawag yun, JECG ba yun? Tawag yun na... Di, sabi ko kayo, JCEC. JCEC. Opo. Kasi yung batas ng EPIRA, merong JCEC. May ano yun, may connection sa diesel yun Yan po yung Joint Congressional Energy... Joint Congressional Energy Commission. Parang ngayon, may patawag natin pero palagay ko, dahil meron kaming ginawang resolusyon Opo. na tinawag naming PROTEC. Kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng Trade and Commerce and Industry sa committee. Senate. Opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na ang inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Nga no. Ayun pala sa ito nakita ko sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil. Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Hindi nga, doon nga tayo kukuha refine na yun Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing doon sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Meron naman sa Singapore. Refined na. Ito yung presyo. Alam ko yung presyo. Kahit hindi mo alisin yung excise tax. Kahit hindi mo na alisin yung suspension yung excise tax ng Section 5 ng Republic Act. Kasi tatamaan ng Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Per ano? Magkano po annual natin? Ito, baka sa avatar ni Nelson, baka meron. Ano po yan? Nakalihim dito Excise tax. Magkano per year ang ating nakukolekta sa petroleum products? Excise tax. Mula sa excise tax. Kasi 6 pesos per liter ata yan, Son Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, Sa diesel at saka sa gasolina. Diyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to Ako sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics Nelson. Tama naman yan, Sen. Tama. Kung wala ka na nababasa kahit na Hiwaga comics man lang, Darna comics, Wakasan kaya. Wala na ngayon yan, Sen. Pinoy Classics. Buhay pa si Carlo Caparas ata yun, Sen. Si Ruben Yandok, di ba? Magkano, Nelson? Mahina yung Nahihirapan po yung bata natin. Mayroon ata kayo dyan nota, Sen. Ito. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng impormasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin 136 billion.
ang sabi sa DOF dito. So, 2021, 136 billion. Aha. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. Ba? 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Aha. Excise tax pa lang yan, Sen, ha? Okay, ngayon, sususpindihin natin yon. Oho. So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man Sa yan, napakaraming siguro bagay, tatanungin natin. Kasi, tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics, itutuloy pa eh. Opo. No, kailangan Hindi wakasan eh. Hindi kung wakasan. wakasan yun, nakita ko na saan eh. Di ba? Opo. Ngayon, pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax, priority projects. Nelson, kung priority projects ito, Hindi dapat. merong impact na naman sa ating buhay. Priority ito eh. Ayan. Tama po Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Importante. Sa mga tweet, inalis mo yung, sinuspindi mo yung collection ng excise tax. 160 billion. Opo. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan? Masasakripisyo yan, Sen. Nagsasakripisyo yun. Opo, oo. So mag-a-add sa sufferings. Yes po. Pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. Oo. So panibagong pasakit Ay, tsak po yan. Tsak po. sa nararamdamang kadalamhatian ng ating mga mamamayan. Opo. Kailangan ba na i-ano mo? Kaya nga yung sinasabi ko, nakikita ko yung sa Rotterdam Refinery na nandito sa Singapore. Nakikita ko rin yung Petronas na ang kanilang mga tangke nandito lang sa Singapore eh. Oho. Sa Singapore lang ang kuha natin. Singapore at saka Bakit ka- Malaysia lang pala. Napakalapit eh. bakit ka pupunta sa... Kaya nga sinasabi ko, di ko nga ayaw ninyong tatlo Opo. na... Kasi gusto namin diretso ho kami doon sa ihayag. Santa Formos eh. Opo. O di, kukontrata na lang tayo ng isang diesel na kaya nga ang Ayan. transaction, Pwede. diesel to tank transaction. Pupunuin niya. Tapos, Pwede naman pala kung gano'n, di ba? Okay. Magpapadata yung tanker ngayon, doon sa ang gawin natin, doon na lang sa mga minor players na lang. Ano yung mga minor players ngayon? Kasi, Opo. ang mga minor players ngayon, pag pinagsama-sama mo ang kanilang share Opo. sa total petroleum market, 30% sila eh. Maliit lang pala Yung talaga. tatlo, 70% talaga. Oho, kaya So pala. mapipilitan tayo ngayon, ayaw na kitang gamitin ngayon, ayaw magbigay tatlo, libro mo eh. Oho. Ayaw mo rin buksan ang libro, ayaw mo rin. Oho. Gagamit ako ng nitong mga Small players. small players. Ang pinakamalaki yung Total Petroleum. O Sen. halimbawa, sasabihin ko sa Total, okay. Halika, Total. Total lang Total naman eh. Nandiyan ka lang. Nandiyan ka na eh. Oo, opo. Oo. Oo. Sasabihin natin sa DO, bigyan mo ng karampatang permit ito. At saka yung mga kakailanganin niya para makapag-import. Kasi dapat meron siyang official ICPO. Ha? Oho. Oo, meron siyang commercial invoice. Ganun pala yun. Oo, tapos meron siyang ATSC, yung Authority to Sell and Collect. Opo. Meron siyang DTA, Deep Authorization. In DTA, ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung Anong tanker Nung mo? tangke. Opo. Oo. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify. Pag lahat ng ito na, pwede nang Pwede na siya makipag-transaction po. pwede kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong aangal kayong dalawa o kayong tatlo ha. Baka harangin ng tatlo yung bibilan niya, ha? Baka, Baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi Pero- masasakripisyo yung priority projects, Sen. 45 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. based in Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, bakit kinakailangan maging 110? Oho. Gusto ko makakita ng justification.
At hindi aabot. Tama kayo, Sen. Kasi kung yan ang magiging formula natin, yan ang gagawin, hindi ka aabot ng 70 pesos per liter siguro, kaya 60 pesos per liter. ito na lamang biofuel na ito. Oho. Ano ang magiging problema kapag ka ito sinuspindi na? Sa panukalang batas kasi, Kasama yan. sususpindihin ng hindi higit sa 1 taon. Opo. O anong mangyayari ngayon? Yung locally sourced biofuel, mapapalitan nung tinatawag na, meron silang tawag dyan eh, yung palm methyl ester, PME. Yung sa atin kasi coconut Coconut, opo. methyl ester, CME. Oho. So mapapalitan ng CME natin ng PME. Oho. PAM. So ano mangyayari sa local industry? Ito yung problema. Bagsak na naman Madi-displace tayo. madi-displace ngayon yung CME natin. Maapektuhan, sinasabi ko nga sa iyo, yung presyo ng kopra. Opo. Mahihina yung farm gate income ng mga farmers natin Opo, sa yung mga magniniyog. magniniyog, ano? Opo, oo. O, ano mangyayari doon sa pre-excess ng supply natin? Makikipag-compete ka sa export Aha. na very competitive ngayon. Nako. Ang daming substitute sa biofuel na nanggagaling sa coconut ngayon eh. Opo. So, yung industry ngayon, pagsasakripisyo to. So, ang dami kagad ginawa, aalisin ang excise tax, 160 billion. Paano yung pinaggagamitan nito kung pag-uusapan ay yung pananggalang para sa mamamayan? Oho. O, edi ngayon, problematic yon. Isususpindi mo yung gamit ng locally sourced biofuel, mag-i-import ka sa, kasi ang kanilang threshold, dapat hindi tataas ng 5% yung cost ng fuel pagka binlend mo eh. Opo. Mahal kasi daw yung coconut oil. Oo nga. So mag-i-import Mag-i-import, ngayon. O madi-displace ngayon yung locally sourced biofuel natin. Wala ng ano. Oo. Paano ngayon yun? Ang assumption ba natin yung CME, ito yung coconut methyl ester at saka yung palm methyl ester. Ano ba yun? Talagang yung replacement, yung parehong-pareho ba yung kanilang karakteristik? PAM tsaka ng coconut. Oo, ibig ba sabihin ano ba ang epekto kaya niyan? Oho. Paano yung halimbawa, yung ano na lang, yung performance ng engine mo, kung halimbawa, sasakyan, halimbawa, kung- ano na ba yun? Na-test na ba yun? Oho. Oo. Meron pa tinatawag na cold flow behavior. Kukwentahin mo pa yun, ano? Yung stability sa storage. Opo. Parehong-pareho ba? Yun ang tanong. Ngayon, sabi na hindi po. O, paano ngayon ito? Ang daming consequence eh. Kasi iba- Negative consequences. Tama. Oho. Pagkatapos, alam mo, yung biofuel, hindi lamang siya pang-suporta sa ating energy sector. Gano'n lang yun, parang 2% o something lang yun eh. Yes po, napakaliit lang yan. Pero sir. kaya ginamit yung mandatory sourcing ng local biofuel Opo. para sa economic and social support sa coconut mga- industry. sa mga Yun ang magsasaka pinaka-ano natin nun. ng nyog. Yun ang pinaka-ano nun. Oho. So, 1 year mong sususpindihin yun, naglulupasay na yung ekonomiya natin. Sabi ko nga sa inyo. Oho. Paglulupasayin mo yung, Yes. dadami na yung magiging chain reaction na lahat yan. Lalawak ang problema. No? Kaya ang itatanong natin, siguro bukas, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, Oho. ano ka, Shell ka ba? Shell, Petron, tsaka Chevron. Oo. Kayong tatlo. Pwede pa po nating pwede ba nating palitawin sa inyong mga na ilan po ba ang porsyento po na kinukuha nyo sa Persian Gulf? Oo nga, no? Nandun talaga nang gagaling. Kasi kailangan lumitaw eh. Mache-check po ba natin, meron po ba tayong pwedeng mapaggamitan na audit na talagang kinuha nyo sa Persian Gulf? At hindi nyo kinuha sa Singapore? Dito lamang sa malapit yung pala kinuha yan. No? Kasi alam po namin yung presyo sa Singapore eh. Yung Petronas, nagmi-maintain po ng napakarami pong tangke sa Singapore. Nandyan po lahat ang tangke nila. Yung Rotterdam na pinakamalaking refinery, palaging puno po ito. Bakit hindi po kayo dito kumukuha? Baka yan Ito open po ito. Hindi naman po inabot ng gera ito. Kasi ang lagi nilang ginagamit na formula yung Brent crude, no? So, yung Brent crude price. $120 na per Oo, barrel. yun ang kanilang basis lagi sen eh. Kaya tumataas eh. Kahit wala pa rito yung supply nila na Ayan, binili, oo.
Yun ang pinagbabasehan, yung mataas na. Kasi ang risk naman daw Yung nila, Rotterdam Refinery, Opo. Jen, ang shipment doon, 100,000 liters. liters. Okay? 100, bali ano yun eh, bali 100,000 metric tons ang ibig ko sabihin. 100,000 metric tons. Yun ang Opo. pinaka minimum. Oho. Pagka kukuha ka sa Rotterdam Refinery. Ang ibig sabihin nun, 118 million liters. Opo. Ang presyo nun sa Philippine peso, 60 pesos na per $1 eh. Opo. Oh. Ang isang metric ton kasi, 1,180 liters. So yung FOB, ito yung freight on board, $570 per metric ton. Okay. Ibig sabihin, 1.7 per liter. Aha. Oh. Pag kinuwenta natin sa FOB, Philippine price per liter, 29.83 nga. Ito may kwenta ako eh. Oho. Di, tsaka siguro, no? Bagay, sabi nyo nga, magtatanong naman kayo bukas, dito natin lulutang. Kasi krisis ng buong mundo ito eh. Kung meron man silang formula o talagang isabi ginagawa habang walang gulo, nason, no? Eh ngayon may gulo, baka na naman pwede tayo dumirekta na kumuha dyan sa Singapore at saka ng Malaysia kung may itong problema, existing na problema ito. Eh, tatanong ko, saan nga kayo kumukuha? Oh, yun na nga po. Bakit Oo. hindi ka kumukuha dito? Ito naman ang kuha na sa Singapore eh. Oho. Oh. Eh baka kasi naman, alam mo naman, Sen, sa palengke, may suki na ho kami. Pagka kumuha pa kayo dito sa akin, baka magkulang ano sa sinusuplayan Hindi, ko. alam natin ang presyo doon. Alam natin ang presyo. Meron silang tinatawag na MOPS, di ba? Yung Yes MOPS. po. Oho. Yung Means of Plot Singapore. Kaya nga, dito nga kinukuha eh. Yan ang mga basis po din po nila sa computation eh. Oo. Oo.